Hello, good morning mga kapatid. Good morning to everyone at isang pinagpalang umaga po sa ating lahat that even though na maulan and we are having technical issues in our internet at medyo walang internet ngayon dito sa Whitehorse at patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon, patuloy tayong magdi-deliver ng Word of God even though maraming mga pagsubok na napagdadaanan natin ngayon sa internet. Kaya nga sabi nga ng kaibigan ko na huwag tayong mag-rely sa technology kasi yung technology na yan is gawa lang ng tao. At patuloy tayo sa Panginoon kahit na wala tayong internet right now, hindi tayo makapag-flash ng sermon natin today, but ang Panginoon is napakabuti po sa ating buhay at meron po tayong kahit wala yung source na yon ay binibigyan tayo ng option na iba. At before we start the message of the Lord today, gusto ko sana na tayo po ay manalangin. Hallelujah. Let us feel the presence of the Lord this morning. At lahat ng bagay po na meron tayo ngayon ay dahil po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagpala mo kami, O God. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay mo sa akin at sa mga tao, Panginoon, na nandito at nakikinig ng iyong mga salita na ito ay kanilang marinig at itong mga salitang ito na nagmula sa iyo, God, ay tumimo sa aming mga puso at magamit namin sa aming araw-araw na gawain. At maging maibahagi rin namin ito, Panginoon, sa iba. Maraming salamat po sa araw na ito, God. At kami, Panginoon, ay grateful, O God. We are blessed because of you, O God. Alam ko, Panginoon, na hindi ako karapat-dapat tumayo rito sa unahang ito, but because of your grace, Panginoon, nandito ako sa unahan, tumatayo, Panginoon, para sa inyo, O God. Maraming salamat po, Panginoon. And let your presence, let your Holy Spirit be upon us, and your Holy Spirit will be in our midst today, O God. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na your power ay ma-experience namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Handa na po ba tayong marinig ang salita ng Panginoon, ang message po ng Panginoon Diyos sa umagang ito? Hallelujah. Before we dive in dun sa message ng Panginoon ngayong umagang ito, I would like to recap our past topics po na tinakil natin dito. At kung magtataka po kayo, kasi itong itatopic natin ngayon is sa Matthew, bakit tayo nag-i-stay put sa Matthew and Lucas series? Maraming na po tayong knowledge about the stories, about the book of Matthew and Luke. Pero bakit ko po ito dinidiscuss sa inyo, bakit natin siya nire-review? Sabi nga po, ang gamot sa kalimot ay paalala. Gusto ko lamang pong ipaalala, gusto ko lang i-remind sa inyo na kahit na alam na natin yung word ng Panginoon, I just want to make sure na itong mga scriptures na to, itong salita ng Panginoon ay nagagamit natin sa ating araw-araw na gawain. At I just want also to make sure that this word of God, those words of God, na i-share din po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at sa ating pamilya. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 6:25 to 34. Before we read the scripture, ang topic natin today ay pinamagatang, Do not worry about tomorrow. Sabihin po natin, do not worry about tomorrow. Hallelujah. Matthew 6:25
hanggang 34. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you eat or what you drink, nor about your body, what you put on. Is on life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns. Yet your heavenly fathers feed them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about your clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day and its trouble. Hallelujah. Maraming salamat sa salita mo, Panginoon. I just want to uh, focus doon sa salita ng Panginoon dito sa Matthew 6, verse 25 up to 34. Sinasabi po doon sa Matthew, isa-isahin natin. Sa Matthew 6:25, sabi rito, therefore I say to you, do not worry about your life, what you eat or what you drink, nor about your body or what you put on. It is not more than food and the body more than clothing. Hallelujah. Sabi dito ng Panginoon, if you read John 14:15, Jesus Christ made it quite clear how disciples were to show their love for Him. Sabi rito, napakalinaw na sinabi ni Hesus Kristo sa kanyang mga disciples na kung mahal mo ako, how you keep my commandments? Or how you love me if my commandments. Basahin po natin ha. If you love me, keep my commandments. That's it. No qualifiers, no ifs, no excuses. If someone truly loves Jesus Christ, then he or she will keep His commandments. Alam niyo mga kapatid, marami po sa atin na maraming, katulad nung topic ko last week o last two weeks ago, ay nakakalimutan natin sumunod sa Panginoon. Kasi sabi dito sa Matthew 6:25, do not worry about your life. Wag daw tayong mag-alala. Wag tayong mag-alala sa buhay natin. Anong kakainin natin? Ano yung iinumin natin? At ano ang isusuot natin? Hallelujah. Sabi rito sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Napakalinaw po. Na kailangan natin i-obey yung commandments ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga dito na if no excuses. If someone truly loves Jesus Christ, then he or she will keep His commandments. Kung tunay po natin nakilala ang Panginoon, then He will keep His commandments. Naalala niyo po ba yung sa Luke 4 na diniscuss natin last time, na si Jesus Christ ay umakyat o pumunta sa wilderness to fulfill the prophecy. Right?
pumunta siya doon para mag-fasting for 40 days. At and that time, dumating yung Diablo para tuksuhin siya. At sinabi sa kanya, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero hindi, kahit kayang gawin ni Jesus, na gawing tinapay ang batong yun, hindi niya ginawa. At bagkus sinabi niya sa Diablo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Kung babasahin natin sa John 14:15, no excuses. If you love me, keep my commandment. Pero basahin natin prior that verse sa John 14:13-14. Sabi dito, whatever you ask my name, this I will do, the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Hallelujah. Sabi rito, napakalinaw. Whatever you ask in my name, kung ano man ang sabihin natin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoon, ay ibibigay niya. And the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Is not life more than food and the body more clothing? Mas mahalaga ba ang pagkain at yung isusuot natin? We tend to spend a lot of our time worried about our physical life. Alam nyo, maraming nag-aalala, mas iniisip natin ang physical life natin. For example, tayo ay mayroong sakit ngayon. Instead na i-cast out natin yung spirit of sickness, ang ginagawa natin, nag-worried tayo kasi iniisip natin kinabukasan may sakit pa tayo. Instead na mag-pray tayo at i-cast out natin ang physical sickness na meron tayo ngayon. Hallelujah. Even our accessories, kung ano yung isusuot natin kinabukasan. Sometimes, mas nagtitiwala pa tayo sa technology kaysa sa Panginoon. Bakit? Kasi nagtitrend tayo eh. Wala pong masama na tayo ay sumunod sa uso. But always remember that do not conform. Diba? Yung conformity of this world, kailangan natin sumunod lagi. Pero wala pong masama sumunod sa technology. Tandaan po natin. Pero sabi dito, do you spend more time worried about your soul? Alam niyo po, minsan nagbabattle yung body and souls natin eh. Body and spirit. Soul and spirit. Yung spirit natin, for example, gusto nating mag-church ngayong araw na to, pero yung soul natin ayaw, tinatamad. Right? Nagkakaroon tayo ng disobedience sa Panginoon. Minsan nga mga mayayaman punong-puno na ng pera sila sa bank account. Pero they are worried pa rin about what will be happen tomorrow. Yung business nila, iniisip nila kung magkano kikitain nila kinabukasan. Pero pag tayo, nandito lang tayo sa middle class na pamumuhay, kapag may bank account tayo, meron tayong 10,000, 20,000 o 30,000 sa bangko, akala natin napakayaman na natin eh. Grateful tayo. Nakikita natin may laman yung bangko natin. Pero pag wala na po, pag nakikita natin 500 na lang ang laman ng bangko natin, we still ba pupurihin natin ng Panginoon? Patuloy pa rin ba natin kahit sa health po natin, sa ating kalusugan? Kung tayo po yung nilalagnat, halimbawa meron akong kaibigan tumawag sa akin nung matagal ng panahon. Tumagal siya sa akin na ipag-pray ko daw siya
Pag-pray ko siya kasi meron siyang sakit at that time. At nag-aalala siya kinabukasan kasi baka yung sakit niya malala na at ang babata pa ng mga anak niya. Mapabata pa daw ng anak niya, paano na daw ang pamilya niya kung magkakasakit siya. Alam mo, pinag-pray ko siya. Sabi ko, kung ano man ang nararamdaman mo ngayong araw na to, if you trust the Lord and you let Lord will take care about tomorrow, kung pinagkakatiwala natin sa Panginoon ang buhay natin kinabukasan, sabi ko sa kanya, ang kasakitan na yan ay kayang-kaya ng Panginoon alisin. So, ang ginawa ko, tinanong ko siya, sabi ko, ano bang nararamdaman mo? Ay, bro, first day ko ng lagnat. Ay, nako. Imagine, first day pa lang ng lagnat niya, takot na siya na hindi siya makapasok kinabukasan, takot na siya. Nagkakaroon na siya ng anxiety, but sabi ko sa kanya, if you cast out or ipag-pray mo yung sakit mo and alisin mo yung anxiety and worries mo sa pag-iisip mo, sa buhay mo, sa sarili mo. At alam natin na mahina ang mahina ang physical body natin pag may sakit. Pero kailangan natin lumaban eh. Kailangan natin labanan yung katawan natin, sabi ko sa kanya. At magpatuloy siya sa Panginoon na mag-pray. Alam niyo, nung gumaling siya, sabi niya sa akin, mas na-stress pa daw siya doon sa pag-iisip niya kaysa doon sa sakit niya. Hallelujah. Alam niyo, sabi niya, alam niyo yung one thing na pinarealize sa akin ng Panginoon doon, na minsan ang kalaban lang natin yung isip natin eh. Being a Christian, our mind is the true battleground. Ang pag-iisip natin, ang battleground of the enemy is our mind. Kung ano yung pumapasok, kung ano yung narinig, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung nararamdaman natin, pumapasok sa isip natin yan, at natatransform at napupunta sa heart natin, hindi na nagre-reflect sa buhay natin. So, make sure na kailangan po natin na palakasin ng spirit po natin. Sabi nga sa Ephesians, we are not battling against flesh and blood, but against principalities, against evil forces sa mundong to. 'Di ba? So kailangan natin yung spirit natin ay fully equipped din, hindi lang physical body. Kasi nung sa Lucas 4 na diniscuss natin, tinukso si Jesus Christ ng diablo. Imagine niyo, nag-fasting siya for 40 days. Ginawa niya 'yun to start his ministry. Right? To fulfill the prophecy. Pero kahit sa kagutuman, alam natin pag gutom tayo, nawawala yung pag-iisip natin, nawawala tayo sa wisyo. Pero nilabanan niya yun, nilabanan ni Jesus Christ yun, by feeding His Spirit, by the Word of God. By asking the Holy Spirit na manahan sa kanyang puso. Hallelujah. Minsan nag-iisip tayo sa food. Most of the time, alam niyo yung, kasi pag nasa bahay kami, yung mga anak ko, talagang gustong-gusto nila is adobo. Alam niyo, dumating sa pagkakataon, mula Monday hanggang Friday, puro adobo lang kami. Hindi kami nag-iisip. Hindi ako nag-iisip ng anong kakainin sa kinabukasan. Bakit? Yung adobo kasi hindi nasisira. Pero hindi nagsasawa yung mga anak ko. Hindi rin nagsasawa naming kainin. Pero kung yung linggong yun at susunod pang linggo adobo pa, iba na yun. Para naman nakakasawa siya, di ba?
Pero sabi nga ng Panginoon, bakit mo iisipin ang pagkain mo kinabukasan? Kung naniniwala tayo ang Panginoon, He can provide everything that we need sa buhay natin. Kung tayo nagwo-worry sa food, always remember, our God is the bread of life. Hindi natin kailangan mag-isip na kung anong kakainin natin kinabukasan. Because God will provide everything. Hallelujah. Tandaan po natin na ang Panginoon, kung tayo ay nagugutom, is the bread of life. Kung tayo nauuhaw, He is the living water. Hallelujah. Excuse me. So, the first point Jesus makes is the anxiety about daily bread, and raiment reveals what we believe to actual life at the center of life. Sabi dito, Matthew 6:26, you are valuable to God. Okay, yung number 1 po natin sa Matthew 6:25, ang sabi ng Panginoon dito is command to obey. Tandaan po natin command to obey, Matthew 6:25. Meron pong kautusan na kailangan natin sundin. Yun ay ang magtiwala tayo sa Kanya that He can provide everything that we need. Right? Basic needs pa nga lang yun. Yung food, clothings, and food and clothings, right? So sabi dito is command to obey. And number 2 is do not worry. Number 2 is you are valuable to God. Then paki-check nga kung kaya na ng internet natin. Ito ay sa Matthew 6:26. Naniniwala po ba tayo na na mahalaga tayo sa Panginoon? Naniniwala ba tayo na tayo ay special na ginawa o creation ng Panginoon? Kung babasahin natin sa Genesis 1:26, lagi natin to binabanggit. Bakit lagi natin to inuulit-ulit? Dahil ito ay bahagi ng Panginoon, bahagi ng ating buhay na kailangan nating i-claim na tayo ay special creation of God. Tayo ay perfecto na kinreate ng Panginoon. We are created by His image. Hindi tayo minagic ng Panginoon. Tayo ay we are created with His likeness. Like basahin natin sa Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of heaven, and over the livestock, and over the earth, and over every creeping things that creeps on earth. So God created man in His own image, sa 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Hallelujah, napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon na tayo po ay we are created by His own image. Naniniwala ba tayo na tayo ay same as image with our God? Hallelujah. Alam niyo, sabi dito ng Panginoon na we are valuable. We have dominion. We can manage everything that He has created. May karapatan tayo sa lahat ng bagay na Kanyang nilikha sa Panginoon. So bakit natin i-worry? Bakit tayo mag-aalala sa mga bagay na wala tayo ngayong araw na to? Kung tayo ay binigyan ng karapatan ng Panginoon to manage everything that He has created. And then, after po nito, nandun sa Old Testament, nung dumating na po si Jesus Christ,
Sa John 3:16 pa lang, nagpapatunay na. For God so loved the world and He gave His only forgotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ibinuwis niya ang kanyang isinakripisyo niya ang kanyang pride, isinakripisyo niya lahat ng anong meron siya, ang kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid, wag po natin sayangin ang paghihirap ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para lamang po tayo ay maging walang kapakinabang. Patuloy natin na alalahanin kung ano yung sakripisyo ni Jesus na kung pa tayo ay maligtas sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. Hallelujah. So try to imagine na it means, sabi do sa Matthew 6:26, di ba po? It means if birds sustain their food and more as special created and loved by God. Kung ang ibon nga ay nakakapag-provide doon sa mga inakay niya ng pagkain, what more pa tayong mga tao na special creation ng Panginoon. Hallelujah. Mas mahalaga pa ba mahalaga sila sa Panginoon, pero tayo ay same as image, which likeness of the Lord. Parehas tayo ng image at likeness ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga doon sa Matthew 6:26, uulitin ko, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valued than they? Ang point dito isn't where we and do what birds do, but to be and do what people were made to be and to do. It means we have a dominion, we have a special talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang alam lang ng ibon is to reap food. 'Di ba? Para doon sa mga anak niya, sa mga sisiw. Pero tayo, binigyan tayo ng talento ng Panginoon to manage at binigyan tayo ng right ng Panginoon na i-manage natin lahat ng meron ang mundong to. So people were made to dominion everything that He has created. Obey His word and trust the process. Alam niyo po, kailangan po natin sumunod sa proseso. Hindi po pwede na kapag may tinanim ka, ay aanihin mo na nga rin at the same day. Kailangan natin alagaan ito. Kailangan natin ito in-nurture. Kausapin yung mga tinanim natin, diligan, at itanim sa matabang lupa bago natin anihin. Right? Ito na lang kapatid, for example, common sense na lang. Kung tayo po isang empleyado ng isang company, ang sahod natin ay malamang 15, every 15, 30th of the month. Right? Kaya kung nagtrabaho ka ngayong araw, expect mo na hindi ka sasahod ngayong araw. Unless kung meron kang agreement. Pero most of the companies, 15-30. Right? So kung nagtrabaho ka ngayon, kinabukasan ba, aasahan mo na meron kang sasahurin? So ganun din. Kung ano po yung tinanim mo ngayong araw na to, maghintay tayo. Hindi po natutulog ang Panginoon. Alam niya kung ano yung ginawa mo ngayong araw na to. Alam niya yung worries mo, alam niya yung frustrations mo ngayong araw na to. Pero hayaan natin ang tomorrow, yung kinabukasan, ipaubayan natin sa Panginoon. Hallelujah.
Tandaan po natin, worry does not solve problem. Ang pag-aalala ay hindi isang solusyon para sa problema natin. Minsan, ang nagiging problema natin, hindi kayo ha, nagiging problema ng ibang tao, ay mas iniisip pa ang problema. Mas napoprostrate sa problema kaysa solusyonan ang problema or ipag-pray. Basahin natin yung Philippians 4 verse 6, sabi rito, be anxious for nothing. Sabi dito, be anxious for nothing. Bakit ka magiging anxious sa kawalan? But everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request to be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and minds through Christ Jesus. Hallelujah. Alam nyo, kung tayo na-stress, tayo lang din ang nagpapahirap sa sarili natin eh. Nung nag-aaral pa ako ng college, pinag-aralan namin to, yung stress hormone. If you are more stressful, kunwari, anxious ka, depressed ka sa araw-araw, nagkakaroon ng development of cortisol, na medyo science tayo. Yung cortisol nito, pag nag-increase po yung level, ito po yung nag-trigger ng anxiety natin and depression. Ano nagiging result niya? Nagkakaroon tayo ng bad health. Alam niyo kung ano yung worries natin sa araw na to? Madadala natin yan kinabukasan eh. At sa mga susunod pang araw, ano magiging effect? Kakaroon tayo, magtatamlay tayo, magkakaroon tayo ng depression, nagkakaroon tayo ng anxiety, maapektuhan yung body health natin. Right? Kakaroon tayo ng tension, kinakabahan tayo palagi. Tapos, naranasan ko na rin po yan nung nagkaroon ako ng anxiety na hindi ka makadumi. Even your digestion will affect. Diba? Will affect your digestion pagka nagkaroon tayo ng anxiety or worry. Sabi nga, you rob yourself in every moment of your day. Inanakawan lang po natin ang ating sarili kung tayo po ay nag-worry. Bakit? Kasi we are focusing in our problems rather than to solve the problem. Kung ito po ay sinosolve natin at ipinapaubayan natin sa Panginoon, na if we believe that God is the greatest provider of our life, hindi po natin kailangan nakawan ng sarili natin sa araw-araw na imbes na maging productive tayo, we are focusing to problem. We are just sitting aside. We're sitting in one side or nakahiga lang tayo. We're lying on our bed for the whole day, just thinking for our problem, just to stress ourselves sa problema po natin. Nilanakawan lang po natin ng Panginoon. Dahil if we really entrust our life in our Lord, that if we believe that He is the provider of our life, He will answer everything that we are asking for Him. Alam niyo po, ang Panginoon hindi po natutulog. Kailangan lang po natin siyang isik. Being present, you rob yourself of living in the moment. Being present, enjoying what you have now. Yun yung nawawala sa atin. Kung ano po yung meron sa atin ngayon, pagpasalamat natin. Hindi po araw-araw Christmas, hindi araw-araw Pasko. Yan nga lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, na hindi araw-araw masaya. Hindi araw-araw marami tayong pera. Hindi araw-araw masayang nasa good mood ka. Right? Pero if you don't find your peace in God, ninanakawan natin ang ating buhay. Ninanakawan natin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, you can control the future. Worrying about it does nothing to change it. Hindi natin hawak ang kinabukasan natin. If we worry right now,
Keep worrying today, gaano ka kasigurado na kinabukasan po ay buhay pa tayo? 'Di ba wala? Instead of praying, instead of rejoicing, kasi napagtagumpayan na po ng Panginoon. Pero sinabi nga ng Lord, hindi po assurance na being a Christian is puro blessing. Yung binanggit ko po last time na wala tayong pagdadaanan. But if you command the obey of the Lord, kung isusundan lang natin at tayo po ay susunod sa Panginoon, at the end of the race, at the end of the problem, meron pong katagumpayan, meron pong victory. Meron pa akong additional po. Minsan umaalis po tayo sa source of our blessing. Kasi ang pakiramdam po natin, iniiwan na tayo ng Panginoon, pinababayaan na tayo, Panginoon. Napakamali po nun. Imagine niyo po, our body is also composed of cells. Right? At every organs of our body has a functions. Kung alam niyo po yung mitochondria, if medyo ko lang kasi naalala ko lang nung nag-aaral ako itong mitochondria na to sa microbiology, napaka-complicated siya. Pero alam niyo meron siyang purpose. May purpose siya sa body natin. Mitochondria is the powerhouse of the cell. It means kapag nanghihina yung cell, kumukuha siya ng energy doon sa mitochondria, which is the powerhouse. Imagine, if God created the mitochondria, at yun ay nasa katawan natin, what more? Na kung ang source natin ay ang Panginoon. Anong mas mahalaga? Yung ginawa ng Panginoon? O meron tayong Panginoon sa buhay natin? Hallelujah. Ang cell po natin is, if our cell doesn't have a mitochondria, o yung mitochondrion, if I'm not mistaken, the cell will not survive. Because doon din sila nag-feed, doon yung kumakain sila, yun din ang food nila and the power. If our source of our food is our God, at i-consider natin na ang Panginoon ay ang ating provider, hindi po tayo magkukulang. Hallelujah. Worrying does not take tomorrow problem. It takes away today's peace. Isaiah 61 verse 3, sabi rito, speaks of providing a garment of praise instead of spirit of heaviness. Speak. Ibig sabihin, we have a power to speak. Right? Kung paano pinalayas ng diablo, paano pinalayas ni Jesus ang diablo nung panahon na sa kanya tinutokso siya sa wilderness, meron din po tayong kapangyarihan. We have a power to speak, to cast out, diba? The heavy loads na na-experience natin. Instead of worrying, mag-praise tayo, manalangin tayo, mag-rejoice tayo sa Panginoon. Hallelujah. When life is heavy, praise Him. Hallelujah. And medyo mahaba to, ilang oras na ba tayo? Sige po, medyo anuhin ko na, bibilisan natin. And which of you by being anxious can be add single hour to our span of life? Ibig sabihin po ba kapag po tayo ay nag-worry, madadagdagan ba yung oras? Or yung timeline natin sa buhay natin? Yung araw natin madadagdagan? No. Ninanakawan lang po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon is, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Know your purpose, mga kapatid. Basahin po natin dito. But if God so close,
feel today is alive tomorrow, is thrown into oven, will notch much more close to you on your little faith. Hallelujah. Mag-jump tayo dito sa Matthew 31 to 33. Dito na tayo magko-close po. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or shall we drink? Or what shall we wear? For the gentle seeks after these things, and your heavenly Father knows that you need them for all. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day in its trouble. Hallelujah. Sabi nga ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Ulitin ko po, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Trust Him today and let God take care of tomorrow. Tandaan po natin na we need to seek our purpose in our life. Sinabi nga sa salita niya na seek you first the kingdom come. Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Shall be added unto you. Minsan naisip natin kingdom come. Nagkakaroon tayo ng subjective at objective na pag-iisip. Ano po yung subjective? Subjective natin, if we go to his kingdom, minsan ang iniisip natin church pag-attend lang natin sa church, iniisip natin na wow, ito yung responsibility ko sa Panginoon na umattend lang sa church. Always remember mga kapatid, Christianity is not all about religion. Christianity is all about relationship to God. Kung tayo iniisip lang natin na hindi natin naiintindihan what is kingdom come, what is kingdom, ay mali po yun. Alam nyo, ang kingdom ng Panginoon ay hindi po nananahan sa church lang, kundi ito po ay personal relationship po natin sa Panginoon. If na-fulfill mo, sinabi mo sa sarili mo na, ito na-fulfill ko na yung sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Nagbibigay ako, nag-church ako sa church, kung saan man ako nabibilang na church, pero hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin alamin ang purpose natin sa buhay. Hallelujah. Kingdom. Ano po ba yung kingdom? Here in Canada is yung state, according to my research, kundi I'm not sure, pwede niyo po akong i-correct diyan sa comment section if mali po. Ang Canada, sa pagkakaintindi ko, is ito po ay monarchy, state of monarchy something, pero government niya is parliamentary. Naniniwala ang Canada sa monarchy na may king and queen, pero mayroon silang government na parliamentary. Right? Sa isang kingdom, kung babasahin po natin, ang monarchy po kasi is like isa lang ang namumuno, which is yung king. At isa lang din ang kanyang pinapanukalang batas. So kung ano yung rules ni king, yun din ang meron ang lahat ng kanyang nasasakupan. Kung mapapansin nyo, ang king, hindi siya nag-a-appoint. Right? Walang appointment ang king sa isang monarchy country. Kundi, nagkakaroon siya ng successor. Kaya pansinin natin yung mga king na napapanood natin ay matatanda na sila kasi merong successor yan na susunod, which is magpapatuloy nung kanyang nasimula, yung dynasty niya. Right? So, ganun din po sa kingdom.
Isa lang po ang nasusunod, kundi ang ating Panginoon. Kung tayo po ay aalis, katulad sa Philippines, we have democratic, o tama ba tayo? So democratic governance, government po meron tayo sa Philippines, which is ang taong bayan ang nasusunod, ang taong bayan ang pinakikinggan. Sa monarchy iba, ang king. So kung ano yung ang king ay hindi niya hinahayaan na ang tao niya doon sa within his territory ay magutom. Kung ano ang meron, kaya pansinin niyo ang mga monarchy na merong mga king na merong katulad ng England or mga ibang bansa, hindi ako familiar diyan, pero pansinin niyo mayayaman silang bansa. Kahit itong Canada, mayaman silang bansa because yung mindset ng king is gusto niya na ma-supply lahat ng pangangailangan ng kanyang tao within his territory. Ganun din po ang ating Panginoon. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung tayo po isisik natin ng Panginoon, hindi lamang sa pag-church, hindi lamang po pagbibigay, nasusukat, kundi kung kung paano tayo magkakaroon ng relationship sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven at hand is that He has come to bring all things under His rule. Under His rule. The Father is right now according to under His rule. Hallelujah. Ibig sabihin, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kaya nga nung nandun yung mga Pharisees, sinabi ni Jesus Christ, repent. Because the kingdom of heaven is at hand. Andito na ang paghahari ng ating Panginoon. Sinabi niya sa mga Pharisees na magrepent sila. And sabi sa Psalm 1 verse 110, putting all things under His feet. Do you remember the story of Martha and Mary? Si Martha is sobrang busy siya sa pagluluto, sa pag-aasikaso, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso sa kanyang ministry. Pero si Mary, nandun siya sa paanan ni Jesus, nakikinig. At ninanamnam niya yung presence ng Panginoon. So wala pong mali dun sa kinagawa ni Martha. Ang mali niya is wala yung focus niya doon sa Panginoon noong mga oras na yun. Wala pong mali sa ginawa ni Martha. Pero kailangan po natin isik ang Panginoon kung ano ang kanyang pinag-uutos sa atin. Always remember po na ang Panginoon ay meron tayong purpose sa Kanya. Mahaba itong, gusto ko pa siyang i-extend pero napakahaba po na ito. Siguro sa susunod natin elaborate po lahat. Hindi pala kaya ng oras natin. Don't try to worry your way into better tomorrow. Don't try to be the God of the future. Hallelujah. So matatapos na po tayo. Sabi nga po, so do not expect life might be easier, but when you trust God, life would be more purposeful and meaningful life. If we entrust ourselves to our God, na kung ang Panginoon ay pinagkakatiwalaan natin, na isusupply niya ang pangangailangan po natin sa pang-araw-araw, tayo po ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga niya sa kanyang salita, do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you, and I will uphold you in my righteous right hand. Kung tayo ay naniniwala na kaya po tayong hawakan ng Panginoon sa kanyang mga kamay at pinagkakatiwala po natin ang ating pangangailangan sa Panginoon, wala tayong kailangang
i-worry sa ating buhay sapagkat ang Panginoon ay kaya niyang i-provide ang ating lahat na pangangailangan. The more faith we have, the more confidence we gain. The more confidence we acquire, the greater is our reward. Kung tayo po ay confident sa ating Panginoon na He will provide everything that we need, and we believe that we are created and we have a right to dominion everything that He has created in this world, we have nothing to worry, mga kapatid. Kung kaya niya i-supply, kahit mataas ang... Mga kapatid, always trust the process. Always remember, we are the salt and light of this world. At sinabi ng Panginoon sa Matthew 28 na we have the Great Commission. The Great Commission is to spread this word in every nation. Hallelujah. Na tayo po ay merong karapatan, we have the power to speak, to dominion, to manage our talent. Ang nagiging problema lang natin is yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. We always trust the process. Trust the Lord. Trust His power, mga kapatid. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Thank you for the word that you sent to us this morning. And we are very grateful and thankful to your greatness, Panginoon, to your life, na kahit na minsan, Panginoon, nakakaranas kami ng worry, anxiety, depression, oh God. But because of you, kami ay nagkakaroon ng kalinawan sa aming puso. And we are praying na kayo ay continuously na pumasok sa aming buhay, sa aming puso, at patuloy na kayo ang maghari sa buhay namin. And we truly seek your kingdom in this world, O God. We all know that all things here in this world are temporary. Pero ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig ay eternal, O God. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita at sa iyong buhay. Ibinabalik ko lahat ang purihan pasasalamat sa iyong tanging pangalan, sa pangalan ni